Amen. Purihin po ang Panginoon at talagang ang Diyos ay napakabuti sa atin. Napakasarap pakinggan ang mga ganong awitin ng pananampalataya at punong-puno ng mga katotohanan patungkol sa ating Panginoon. Well, tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos as we have said kayo ng umaga, kakaiba man ang ating sitwasyon ngayon. This ought to be, and this is our Sunday Christmas service. At though wala tayo mga usual na ginagawa natin, last year ay sa ating church ay puno ang church. Ang mga kapatiran from JCBC Pandi ay dumarating at nagre-render sa atin ng ilang mga awitin na tunay na kagalak-galak at papuri sa Panginoon. And nagdadala tayo ng pagkain natin at nagsasalo-salo tayo. Pero hindi ho mangyayari yun ngayong taon because of the current pandemic. But as we have studied this morning, ng umaga, hindi man natuloy ang ating mga plano, salamat sa Diyos, ang kanyang plano ng pagsusugo ng kanyang bugtong na anak ay hindi napigilan ng kahit anong mga bagay. At ang plano ng Diyos ay laging natutupad. At ang kanyang plano ay magsugo ng tagapagligtas, ibigay ang kanyang bugtong na anak upang magligtas. At yan ho, wala mang handaan, wala mang aginaldo o regalo, ang Pasko ay Pasko pa rin dahil nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus Kristo. And we ought to be praising God and rejoicing in God dahil ito ay totoo pa rin, tayo man ay under quarantine or hindi. May handa man o wala, may regalo man o wala, nagpadala man sa GCash si Ninong o hindi, ay tayo pa rin ay magagalak sa Panginoon. Well, ilang mga announcements po muna bago tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba ngayong gabing ito. Ang atin hong gawain ng mga online Bible studies ay magkakaroon ng apektado ng mga selebrasyon dahil ho ang Pasko ay Friday. So, ang mangyayari, Wednesday, we will still have our usual time in the Word. But come Thursday, doon natin gaganapin ang atin hong prayer meeting. So, 6 p.m. ay magkakaroon lang tayo ng pagsasama-sama. I-open natin yung Facebook, gagawin natin yung Facebook room. Kasama-sama tayo mga mananampalataya through that. And to pray with one another. And then, para mabigyan din natin ng pagkakataon ng mga kapatiran to spend time with their family. Para ho sa Kapaskuhan o bisperas ng
Thursday, Bisperas ng Pasko, and 25 ay Kapaskuhan. Ang pinais ko sabihin, ayun. And also, challenge natin and prayer ay kakaiba ang kalagayan ng selebrasyon ng Pasko ngayon, but this might be God's providential opportunity sa mga magulang na mas maipaliwanag. Wala ang madaming party, wala ang madaming regalo, wala ang maraming kainan, mas maipaliwanag ng mga magulang sa kanilang mga anak ang talagang mensahe, ang talagang meaning ng Kapaskuhan na ang Diyos ay nagsugo ng tagapagligtas. And nawa, it is my prayer and hope na maging sa atin hong mga kabataan dito sa church and also dun sa mga maliliit na mga bata, hopefully ay isa sa mga mabubuting bagay na dinulot nitong pandemic na ito. They will be able to trace back after some time na sila ay niligtas ng Panginoon during this period. So, again, ay hindi natin hawak ang mga bagay na ito. We trust in God and we rejoice in God and we know na itong lahat ng ito ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng ating Panginoon. And also, dahil still it is our Christmas service, we prepared some things para ho sa ating mga kapatiran at ilan o karamihan ng mga families din sa ating church ay natanggap ang ating ilang inihanda. At meron pa rin hong ilang mga natitira para ho sa ibang mga kapatiran ho natin. At again, ay makukuha lang ho yan kung kayo ay naririto. So, yan ho talaga ay inihanda para sa ating mga kapatiran. At I hope ay ang goal lang ho natin ay sa hirap man ng pinagdaanan ng pandemic na ito ay siguradong kahit papano ay mapagsasaluhan ang buong pamilya come Noche Buena. So, yan ho ay tunay na biyaya ng Panginoon sa atin. So, those are some of our announcements and reminders. At nawa, tayo ho ay handa ang ating mga puso't kaisipan sa pagsamba sa Panginoon. Dadako ho tayo sa isang sandali ng matahimik na pananalangin upang hingin ng tulong ng Panginoon at tulungan tayong saliksikin ang ating mga sarili upang pagsisihan anumang mga kasalanan upang hindi maging hadlang sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, purihin ka. Sa iyo lahat ng kalwalhatian, lahat ng pasalamat, at lahat ng kadakilaan ay tanging sa pangalan mo lamang. Dahil walang ibang Diyos maliban sa iyo, at walang iba na katulad mo. Kagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, Diyos na nagdedeklara ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang may hawak ng lahat ng bagay, at ikaw ang Panginoon na nagplano ng lahat ng bagay. At tunay ang sinabi ng iyong salita, madami mang pagpaplano sa puso't isipan ng tao, pero Panginoon, ang plano mo, ang kalooban mo ang siyang matatayo. Ito ang siyang mangyayari. Kaya, O Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat alam namin na hawak mo maging ang aming mga kasalukuyang kalagayan. Oo, hawak mo maging ang bukas. Nasa iyong kamay maging ang pandemya na ito.
Salamat, O Diyos, sapagkat meron kaming kapayapaan at pag-asa, lalo na sa aming mga mananampalataya. Sa gitna ng mga problema at kaguluhan, alam namin na lahat ng bagay ay sa ikabubuti. Sapagkat lahat ng bagay ay hawak mo. Panginoon, karapat-dapat ka lamang sambahin. Anawa, O Diyos, sa aming pong gawain ngayong gabi, maging sa aming mga kapatirang na sa mga tahanan, ay hindi ito maging isang panonood lamang, kundi kami, Panginoon, ay sama-sama pa rin na mag-alay ng papuri na karapat-dapat sa iyo. Tunay na pag-aalay ng aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Tunay na papuri sa iyong pangalan sa pamamagitan ng aming pag-aawitan, pananalangin, oo, maging sa pakikinig ng iyong salita. O Panginoon, nawa lahat ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan at hindi performance lamang o nakasanayan lamang. O bantayan mo kami, Panginoon, sadyang kaming mahina. Sobrang hina namin, Panginoon, wala kaming magagawa hiwalay sa iyo. Kaya Panginoon, nasa naming purihin ka at sambahin ka. Gabayan mo nawa kami, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng kasigasigan, dagdagan mo ang aming pananampalataya, pagkaisahin mo ang aming puso, patuloy magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Christ the Lord is risen.
chapter 2, verse 1 hanggang verse 14. Luke chapter 2, verse 1 hanggang verse 14. Okay. Ready na tayo mga kapatid? Are you there? Okay. Verse 1, read there. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his spouse's wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And behold, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you: ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Then, Amen. maraming Diyos, pagpapasa ng mga salita. Kahit yung manalangin mga kapatid, aming maraming salamat. Diyos, mga pamilya sa lahat. O Panginoon, o buong likha ng lahat ng mga bagay ko. At yung Diyos na hindi kilala ang Diyos ng Biblia. O Panginoon, ikaw ang Diyos na kilala ng lahat ng at salamat na rin Diyos. Sapagkat kanina ng mga tao, Panginoon, na ikaw ang mga gumawa ng plano mo kami na magkaroon ng iyak na tunay na nagkasal ng Panginoon. Sa mga magila at Kristo Jesus. Ama, napakabuti mo kami sa akin. Sa pagdalaan na lahat ng Panginoon na paragyasan na itong mahulog Panginoon. At naroon Panginoon, magsuway Panginoon sa ikaluhan Panginoon. Hindi ko rin rin Panginoon. Inadala ko rin Panginoon ng tunga upang siya Panginoon magpalit doon sa Diyos na kalalayo. O Ama, hindi namin Diyos na isip Panginoon. Ang diwawa namin magpilit Panginoon sa katao Panginoon. Ngunit kami ang Diyos, dahil mga tao Panginoon, nagmatigas Panginoon, ayaw makapin ang kalipuan at nananais Panginoon na iligtas ng ilang sarili Panginoon. Ngunit sa lahat ng Diyos, na kami Panginoon na hindi binuksan ko ang aming mga puso at isipan Panginoon. Upang sa lahat ng Diyos, magniwala ng pagtukanan sa aming pong mga kaisipan Panginoon, sa
sa aming puso ko na dapat kang sampalagayan at dapat kang doon na kami katulong ko sa Tuhan na Ebanghelyo ng Kristo. O Ama, katamis ng pag-ibig mo sa akin. Kaya Panginoon, nakahuli mo ko at nararamdaman natin ang Diyos sa ito ng mga tayo iyan at pag-ibig ko. Tulungan mo kami ang bilang Diyos. Nawa natin ang Diyos. Madatnan mo kami Panginoon sa ito ko kayo na ang Panginoon sa Kristo. Na wala namang tulo. Mahuling ka na sa Panginoon sa iyong karagahan. Nawalan namin kung ano ito'y mahirap mo. Ngunit lagi ang Diyos nagkaragayan na ito. At kami ay umaasa tumutungtong Panginoon sa kahanan ito. Sa ikaw ito ay napagbigat ngayon. Ama, tulungan ko kami sa pamumuhay natin. Ang hindi po Panginoon nalalapit ng aming mga sarili o Diyos. Patawa ko sa mga kumagawa ko po kulang ang mga pagkakawali ko. Tulungan mo kami lagi ang Diyos na nawa ko ito. Na kami Panginoon ay mamuhay sa mundo ng araw na ito. Kami sulot sa iyong katauhan ko. Na kami lagi ang Diyos ay mamuhay sa walis ng aming Panginoon Jesus Cristo. Tuwa na, kagalat pa ang kaalaman ng Panginoon. Kagalat mo ang nanampalataya ng Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay tumibay ng Diyos sa kagalat po, Panginoon, ang aming kaalaman ng Panginoon sa kagalat. Salamat ng Diyos. Ibigyan mo kami ng isang pagkakawa o sa pastor, Panginoon, na nagnanasa, Panginoon, na mahayag ang itutuhan ng Panginoon sa iyong mga na huwag Panginoon na pagsusulikat ang itutuhan ng ating Diyos ang silating pangungkali sa ating dito upang sa lamang ng Diyos kami matutup ko mga muhay na sulit po sa ito kayo ibahan po ang buhay po ibahan po sa ating po ang mga bahay kaya anak ang mga anak po sa mga karamdaman ng Diyos at nawa ang mga siya ng mga sipag at tigaan sa pag-aaral pa ng upang mapakain niya ang Panginoon ang iyong mga anak Panginoon sa dami ng tulong mo na walas
reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the storm of my distressing, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By every pardon, sing to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most divine. By His holding power, making it God's dear child, purchasing peace and heaven, for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Aklat Kaloob, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Kung sa ito natin basahin, aklat at mabuhay ng Kaloob. Ready, read. But this I say, he will sow sparingly shall reap also sparingly, and he will sow bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound for every good work. Amen. Let us pray. Ang malaki ng nasa langit, Panginoon, kami pupuri at pagkakuli, Panginoon, at namin tahanan na nasa langit, ginagawa niyo po, Ama, ano ayon sa iyong kalooban. Thank you po, Ama, katuhan na ito ng aming Diyos, ginagawa niya ang iyong kalooban. Alam namin, Panginoon, lahat ng bagay, tingnan dito sa alam namin, Panginoon, lahat ng bagay ang nangyayari.
Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tuloy, hindi ang Pasko, kundi hindi tuloy ang pagluluwag ng lockdown sa Britanya. Ito ay sa kadahilanan na ang second wave ng COVID-19 ay tumama sa kanila and they had a second lockdown. At ang plano sana ay habang palapit ang Kapaskuhan ay magluluwag sila upang magbigay pagkakataon sa mga tao na makapamili, na makapagdiwang. Ngunit ito ay hindi tuloy. Sapagkat, as we have said, may problema na hindi nakikita. May virus na tumatama sa maraming mga tao na nagdudulot ng primarily ay pagka-atake sa baga, may nagkakaroon ng problema sa paghinga at ito ho ay nagkakaroon ng iba't ibang mga komplikasyon at marami ang namamatay. Though small percentage ng mga tinatamaan, pero ito ay nasa libo-libong bilang pa rin. At isa sa mga nasumpungang kaparaanan na epektibo upang labanan ang pagkalat ng COVID-19 virus ay ang tinatawag ng lockdown. At hindi lamang lockdown, merong face mask, face shield, physical distancing, proper hand hygiene. At itong mga bagay na ito ay nasumpungan na malaking tulong. Kung gaganapin ng maayos ay malaking tulong upang malabanan ang pagkalat ng karamdaman o virus na ito na hindi nakikita. Ngunit sa ating mga mananampalataya, hindi lamang ho virus ang ating problema. As we have seen last Sunday, ay meron tayong labanan at ang ating kalaban ay hindi rin nakikita. Ang ating kalaban ay nilarawan na tila baga isang leon na umaatungal at umaali-aligid at naghahanap ng kanyang malalapa. At bilang mga mananampalataya, ang tanong ay paano natin sasalagin, paano natin lalabanan ang kalaban na ito ng ating mga kaluluwa? Paano natin lalabanan ang kaaway na dyablo? At pagkatapos sa isayin ni Pedro sa mga mananampalataya at sila'y bigyan ng babala patungkol sa kalabang dyablo, ay kanya rin namang sinabi kung ano ang kailangang gawin ng mga Kristiyano upang siya ay paglabanan. At dito nais ko kayong muling anyayahan sa sulat ni Pedro, 1 Peter chapter 5, at babasahin natin muli verses 8 to verse number 14. 1 Peter chapter 5 verses 8 to 14. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon.
Babasahin ko ho at pakasundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and so doth Mark my son. Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli aming kinikilala na sa aming sarili wala kaming magagawa. At tila o gaya ng mga tupa, sa aming sarili ay wala kaming depensa at panlaban. At kami ay titiwala lamang sa iyo, sa iyong katotohanan. O Panginoon, kailangan namin ng katotohanan mo. Ayaw naming lumakad sa dilim. Kaya Panginoon, ikaw po nawa magbigay liwanag sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lalo na Panginoon na meron kaming tunay na kalaban, isang tunay na kaaway, ng layunin ay kami ay wasakin. O Panginoon, mahabag ka po sa amin. Dayaan mo, Panginoon, ang iyong katotohanan ng patuloy na marinig, patuloy na humubog at patuloy na magturo. At lahat ng kaluwalhatian ay mauwi lamang sa iyong pangalan. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Marito po magsiupo ang lahat. And again, this is still our message, kagaya ng ating pinangaral last Sunday. Believers must always be on guard against the devil, who is always actively working against us, and look to God, or look to the sustaining grace of God for victory. Ang mga mananampalataya ay kailangan palagi ang maging mapagbantay laban sa dyablo na patuloy at laging aktibong gumagawa laban sa atin, at tayo ay tumingin sa nagsusustenang biyaya ng Diyos para sa ating pagtatagumpay. As we have said sa ating nakaraan na pag-aaral, ang book ng 1 Peter ay sinulat ni Pedro sa mga Kristiyanong dumaraan sa matinding pagdurusa. At sa gitna ng matinding pagdurusa na ito, pinaalalahanan ni Pedro ang mga Kristiyano na merong nasa likod, na merong kaaway, na hindi lamang ang mga taong umuusig ang kalaban nila, kung hindi merong tunay na kaaway na nasa likuran ng lahat ng ito. And that is none other than Satan himself. As we have pointed out last Sunday, ang kaaway na diablong ito ay hindi naka-quarantine, hindi siya sumusunod sa lockdown, hindi siya nagki-Christmas vacation, at hanggang ngayon mismo, ay siya pa rin ay tila baga isang leyong umaali-aligid at umaatungal at humahanap ng kanyang masisila o malalapa, lalo na ang mga Kristiyano na hindi mapagbantay. Napag-aaralan natin last time, ang kaaway na ating kinaharap, walang iba kung hindi ang diablo. And we looked at certain truths patungkol sa kaaway nating diablo na ito. Una, he is a real enemy. Siya ay isang tunay na kaaway. Hindi siya joke lamang, hindi siya likhang isip lamang.
Yes, hindi siya nakikita, ngunit tunay siyang naririyan at gumagawa laban sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, He is a personal enemy. Siya ay kalabang personal ng bawat isang tunay na Kristiyano. Walang ceasefire, walang truce, hindi yun uubra sa ating kaaway na dyablo. At kung sakaling pumirma man siya ng ceasefire, siguradong ito ay kasinungalingan at sa oras na makahanap siya ng pagkakataon, siya ay kakagat, siya ay manlalapa. He is a personal enemy ng bawat Kristiyano. Hindi lamang siya kaaway ng pastor, hindi lamang siya kaaway ng iglesia, siya, kung ikaw ay mananampalataya, ay kaaway mo. Pangalawa o pangatlo, he is a strong enemy. He is the devil. And we know from the Word of God na isa siya sa mga anghel. He is a chosen, he is a cherub. Siya ay isang magandang anghel. Sabi sa salita ng Panginoon, until sin is found in his heart. At ito ay ang kasalanan ng kayapangan at sinabi niya ay itataas niya ang kanyang sarili. At itutulad niya, siya ay magiging katulad ng kataas-taasan. So hindi siya isang pipitsuging kalaban. Hindi siya isang bobong kalaban. Hindi siya isang mahinang kalaban. Siya ay malakas, siya ay matalino, or much more, siya ay isang tusong kaaway. Kaya ganun na lamang ang paalala ho ni Pablo sa mga mananampalataya. Sa Ephesians chapter 6 verse 10, na alam natin na ikinumpara ang buhay Kristiyano sa isang buhay gera, isang buhay ng labanan. At ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Kailangang magpakalakas sa Panginoon, sa kapangyarihang nasa sa Panginoon. Hindi natin kaya sa ating sarili. Ganon kalakas ang ating kaaway. We are utterly in need of the strength that comes from the Lord. Tayo ay lubos na nangangailangan ng kalakasan. O wag nating isipin na uubra ang mga man-made techniques, 7 steps to gain victory over Satan. Walang ganun. Ang kapangyarihan, ang kalakasan ay manggagaling sa Panginoon, sapagkat sa ating sarili tayo'y mahina at ang ating kalaban ay may kalakasan. Number next, he is an active enemy. He walketh about seeking. At kung makikita ho natin, itong word na walketh is in the present tense. Ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy niyang ginagawa. At habang siya ay naglalakad, hindi siya nagsa-sightseeing, siya ay naghahanap. He is walking about seeking. Naghahanap siya at ang hinahanap niya ay yung kanyang malalapa at kanyang masisira. Siya ay isang aktibong kaaway. At isa sa mga diniinan natin ay walang safe geographical location. At tayo'y lumaki sa kultura at kaisipan na pagdating sa loob ng simbahan ay tila baga may invisible force field. Na hindi makakapasok ang kaaway. At punong-puno ng ganyang kaisipan ng maraming mga Kristiyano. Ikay maglagay ka ng senyalis na krus sa pintuan para hindi makapasok. Ay, lagyan mo na rin sa bintana kung gano'n. Hindi ba siya pwedeng dumaan doon? Alam mo natin na ito'y hindi mga epektibo. Walang anting-anting, walang mga bagay na pwedeng magtaboy sa kaaway na dyablo. O wag nating pakaisipin na baka mamaya ay ihaharap mo lang ang Bible mo at tatakbo na ang dyablo. Baka mas marami pa siyang alam na talata kaysa sa akin at sa iyo. Marami siyang alam pero mali ang kanyang pagkakagamit. Siya'y tuso. Nevertheless, siya ay isang kaaway na aktibo kahit saang lugar. O mga kapatid, ako'y dapat lang maging tapat. Kahit sa likuran ng pulpito, pwedeng kumilos ang kaaway. Walang safe geographical location.
mag-ingat tayo lagi. Huwag nating isipin na ikaw ay nasa tahanan lang, lalo na ngayong quarantine. Huwag nating isipin kung ikaw ay nakatira man sa loob ng iglesia. Huwag nating isipin kung ikaw ay nasa mga grupo o lupon kasama ang mga mananampalataya ay safe ka na. That is not true. He is an ever-active enemy. And lastly, nakita ho natin, he is an enemy who aims to destroy. He is seeking whom he may devour. And that word devour meaning to swallow up. Lamunin ng buo. Ang layunin ng dyablo ay sirain ka ng buo. Hindi konti lang, hindi siya titikim lang, ang layunin niya ay lumamon. Yes, kung tayo ay Kristiyano, walang walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Subukan man ng demonyong kunin ng isang tupa, wala siyang mananakaw na tupa mula kay Kristo. Pero hindi man niya masira ang relasyon, ang kanyang maaaring sirain ay yung mabuting pagsasama. Or we can call it yung fellowship, yung tamis ng relasyon, ang pwedeng maapektuhan, yung paglapit sa Panginoon ay pwedeng maapektuhan. At kung tayo ay hindi magiging mapagbantay, ay maapektuhan ang ating pagpapagamit sa Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Isa sa mga bagay na ating diinan ay huwag ho nating isipin na ang gamit lamang ng dyablo ay kahirapan at kasakitan o karamdaman. Yes? Madalas yun ang kaisipan ng tao, may karamdaman, gawa ng dyablo. May nangyaring kahirapan, trahedya, gawa ng dyablo. Unang gusto ko sanang sabihin, paano mo nasabi? Hindi ba nagbibigay ng karamdaman ng Diyos? Hindi ba ang sabi ni Job nang dumating ang lahat ng mga sakuna sa kanyang buhay, the Lord gave and what? The Lord taketh away? Nevertheless, ang isa sa mga binigyan natin ng pansin, ang ating kaaway na dyablo ay sobrang tuso. Siya ay may karunungan at itong karunungan na ito ay ginagamit niya sa mga tusong kaparaanan para atakihin ng mga mananampalataya ng Panginoon. Hindi lamang kahirapan, kundi ginagamit din niya ang kayamanan. And to some believers, it has been very, very effective. Nung walang sasakyan, nung mahirap pa ang buhay, naglalakad patungo sa church. Nung yumaman at karoon ng sasakyan, wala na sa church. Nasa mall. Again, hindi lamang kahirapan. Hindi lamang karamdaman, kundi maaaring maging ang kalusugan. Isa sa mga napakadalas niyang ginagamit na kaparaanan para mangwasak ay hindi pisikal, kung hindi impormasyon. Ang pagbibigay ng maling impormasyon. Kamakailan lamang ho ay nakabasa ako ng artikulo na sinulat ng isang reporter ng The Echo, isang magazine or newspaper ng isang Lutheran University sa Amerika, na ang titulo at konklusyon ng artikulong ito ay nagsasabing sex before marriage is not sin. At pag binasa nyo, nagme-mention pa siya ng mga passage sa scripture, mga pangyayari sa Biblia, at nakikipag-argumento siya na pag tinandaw ang konteksto, yung kalagayan, ang makikita ay ang sex outside of marriage or before marriage is not sin. Kung ang isang mananampalataya na hindi mapagbantay ay makonsume ang mga impormasyon na kagaya noon, anong pagkawasak ang idudulot nito? Kaya mga kapatid, tayo ay maging maingat.
Ang impormasyon ay maaaring maraming daanan. Nandyan ang media, nandyan ang social media, nandyan ang mga literatura, ang telebisyon, ang radyo. Mag-ingat po tayo. So ang ating kaaway ay may layuning manira at ang kanyang kaparaanan ay marami. So tayo ho ay laging maging mapagbantay laban sa kaaway na ito ng ating kaluluwa. So that is our enemy, the devil. A real enemy, a personal enemy, a strong enemy, an active enemy, and he is an enemy who aims to destroy. Pangalawan ho, tignan natin mula sa sinabi ni Apostol Pedro, the duty that we must perform. So that is the enemy that we face. Now, the duty that we must perform. Ang atin hong responsibilidad na dapat nating tupdin sa harapan ng katotohanan na merong tayong kaaway, sa harapan ng katotohanan na meron tayong tunay na kaaway na dyablo, ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya. At ang isang mali na kaisipan ay dapat tayong lumabas at mag-perform ng exorcism kahit saan. And I have heard stories, true stories, na kung saan merong isang pastor, siya ay nagbakasyon sa isang lugar at naghanap siya ng church at nakakita siya ng church at naging curious siya, tumating siya dun sa gawain. Sabi niya, okay, medyo may kakaiba sa ginagawa nila, pero sa gitna daw ng gawain, may biglang pumasok sa pintuan mula doon sa harapan at nagsisigaw, nakita na namin! Nagulat daw siya at kinabahan, ano yung nakita? At tayuan yung mga tao at naglabasa sa ano nangyari? Mag-worship service, ano nangyari? Sumunod siya. Gusto niya malaman ano nangyayari. Nasumpungan niya na itong kongregasyon na ito ay nagtipon-tipon sa ilalim ng tulay, malapit sa expressway. At nakita nila, nandun daw sa ilalim ng tulay, ang teritoryo ng masamang espiritu. At pinaligiran nila at kinas out nila. Oh mga kapatid, merong mga tao, ito ang kanilang larawan, ito ang kanilang ideya pagdating sa espiritual na labanan. Kailangan munang may nanginginig, may nag-iiba ang boses, may kakaibang nangyayari sa kanilang harapan at ayun, in Jesus' name, ikakast out nila, and that is their idea of spiritual warfare. Pero hindi itong susumpungan natin. Yes, there are times, there have been events, pero we are not commanded to do so. Read the New Testament. Hindi tayo inutusan na humanap at mag-cast out ng mga teritoryo ng kaaway. Inutusan tayo maghintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At makikita natin mula sa ating mga pag-aakitignan kung ano ang dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Buksan lang natin sandali sa 2 Corinthians chapter 10. At medyo nahagingan na ho natin ito minsan sa ilang mga nakaraan nating pag-aaral. 2 Corinthians chapter 10 verse number 4. When it comes to spiritual warfare, ang sabi ho ni Pablo ay ito, 2 Corinthians 10:4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. At yung iba ginagamit ang talatang ito, kita mo na, may strongholds ang kaaway at nandun sa ilalim ng tulay. And we must pull it down by exorcism. Pero tuloy lang natin ang basa. Ano ba itong strongholds na ito? Paano ba ang paglabanan na ito? Ang sabi ni Pablo sa verse 5, what does it mean to pull down these strongholds? Verse 5, casting down imaginations
And this word imaginations ay hindi yung mga guni-guni na nangyayari sa mga tao, kung hindi, these are ideas, views, principles. Ito ay mga kaisipan. So this casting down or pulling down of strongholds ay casting down, breaking down of ideas. Binabagbag, winawasak, binabagsak ang mga kaisipan na and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. So those are the strongholds. Hindi ito mga territory na kailangan puntahan at i-cast out. The strongholds are lies, deceits, mga kasinungalingan, mga kaisipan na laban sa katotohanan ng Panginoon. Ito ang kailangang bagbagin, basagin, wasakin, ibagsak. And paano ito gagawa ang layunin? It exalted itself against the knowledge of God and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. So paano ito? Paano ang labanan? Kailangang masako, kailangang mahuli yung kaisipan, at ito ay madala at magpailalim sa katotohanan ni Kristo, sa katotohanan ng salita ng Diyos. That is our spiritual warfare. At dito tayo kailangan maging handang makipaglaban. And what is our offensive weapon? Ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. How will we pull down the strongholds? How will we cast down imaginations or mga ideas that is against the truths of God? Sa pamagitan ng espada ng Espiritu, sa pamagitan ng salita ng Diyos. So this is the weapon of our warfare. The truth of God, the Word of God. And how should we as believers respond sa kaaway na ito na umaatungal at umaali-aligid? What is our responsibility? Sabi ho ni Pedro, going back to 1 Peter chapter 5, ang sabi ho ni Pedro ay ito, verse 8, be sober, be vigilant. Be sober, be vigilant. Ikaw ay magkaroon ng tamang kaisipan at ikaw ay maging mapagbantay. Tamang kaisipan o wastong kaisipan at pagbabantay. Ang sabi ho ng salita ng Diyos, be sober. This word sober is used 12 times sa New Testament, and 11 times na ito ay ginamit bilang utos sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, paulit-ulit sinasabihan ng mga Kristiyano, be sober, be sober, be sober. At itong pagiging sober ay dalawa ang maaaring pakahulugan. Primarily, ito ay kabaligtaran ng pagiging lango or lasing. Okay? At sabi ho ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18, and be not drunk with wine wherein excess. So, wag daw tayo magpakalango sa alak, kung saan doon ang excess, doon ang kaguluhan, doon ang riot, immorality, dishonesty, wickedness, cruelty, disorder. Ayun ang nangyayari kapag lango sa alak. Nagkakaroon ng disorder. At dapat daw tayo mga Kristiyano ay hindi lango kung hindi sober. At ang primary na ibig sabihin niyan is to be in the proper state of mind. Nasa tamang kaisipan. May tamang paraan ng pag-iisip. Magbigay ako ng halimbawa. Narito ang mag-asawa. Kakakasal lang nila. O sabihin natin, 3 taon na silang mag-asawa. At dumating ang punto
na nasunog ni Mrs. ang paboritong ulam ni Mr. At pag-uwi ni Mr., pagod na pagod mula sa trabaho, pagbukas niya ng kaldero, nakita niya ang sunog na pagkain. Ano ang dapat gawin ng nasa tamang kaisipan? Alam niyo ho, sa mundo ngayon, ang kaisipan ay ito, iwanan ang asawa. Kapag nakakita ng mas maputi, nakakita ng mas sexy, nakakita ng mas magpapasaya sa kanya, or ma-in-love sa iba, iwanan. Now, is that the proper way of thinking? No. Ang mga Kristiyano ay dapat nasa tamang paraan tamang kalagayan ng pag-iisip. And mind you mga kapatid, hindi lamang alak ang nakakalango o nakakalasing. Yung iba ay lasing sa pera. Kung ano-ano na ang ginagawa sa buhay nila, alang-alang sa pera. Remember ang sabi ng salita ng Diyos, for the love of money is the root of all evil. Kapag minahal na ang salapi, kung ano-ano na ang gagawin. Yung iba ay lango sa mga material na bagay para lang makakuha ng latest na mga gadgets at latest na mga bagay-bagay o material possessions ay gagawin ng kung ano-anong mga kaparaanan. Yung iba ay lango sa katanyagan, lango sa kayabangan. Yung iba ay lasing na lasing sa mga sexual na gawain. Yung iba ay adik na adik sa mga laro. At ito ang kumokontrol sa buhay nila. Para bang lasing ang kumokontrol sa kanya ay ang espiritu ng alak. Hindi niya magawa ng maayos. Hindi maayos ang kanyang pagmamaneho. Hindi maayos ang kanyang paglalakad. Hindi maayos ang kanyang pagsasalita sapagkat siya ay kontrolado. Apektado ng espiritu ng alak without sobriety. Wala siyang soberness. Wala siyang tamang kaisipan. And as we have said, hindi lamang alak, kundi maraming mga bagay sa buhay ng tao at maging sa buhay ng mga maaari na hindi ka nagpapakalasing sa alak, pero lasing na lasing ka sa K-pop. I hope sa ating mga kalalakihang narito, puro tayo lalaki, walang lasing na lasing sana sa K-pop dito. Brother Paul, tanggalin yung K, yung pop. Ay, wala nang pop, RC na lang. At maaari kang malasing sa mga bagay na maaari sinasaluduhan ng sanlibutan. Halimbawa ay negosyo. At marami ang lasing sa bagay na ito. At dito na kinukuha ang kanilang kapunuan. Dito na kinukuha ang kanilang worth. At isasakripisyo ang lahat kahit masira ang relasyon sa asawa, sa kanyang kanyang pamilya, uunahin ang negosyo. Lalo na iiwanan ang relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan tayong maging maingat at merong tamang kaisipan. To be sober means to be calm and collected. To be temperate. Kasama sa ibig sabihin ng sober ay pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili. Alam niyo ho yun, kapag languna, hindi na mapigilan ang sarili. Napanggit natin kanina ang K-pop, hindi masama ang K-pop in itself, hindi masama ang games in itself, pero kung hindi mo na mapigilan ang iyong sarili, ito na ang nagdidikta, ito na ang kumokontrol, nilalaman nito ang buhay mo, napakadelikado. So we must be sober. To be sober means to be careful, to be guarded, to be cautious. Andun ang pag-iingat, andun ang pagbabantay, andun ang seryosong kaisipan o tamang pag-iisip. Ang buhay Kristiyano ay hindi isang laro, ito ay isang labanan. Ito ay isang araw-araw na pakikipaglaban sa ating kaaway na dyablo.
At ang isang sundalo ay hindi makakalabang maayos kung siya ay lasing sa ibang mga bagay. We must be sober. Paano ito? Paano tayo magkakaroon ng tamang kaisipan? Walang sabi ng salita ng Diyos, una sa lahat sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Pagbabago ng kaisipan. Paano ko malalaman, Brother Paul, kung alin ang mga maling pananaw? Paano ko maiaalis ang mga maling ideya? Well, we must renew our mind. Pagbabago, pagpapalit. At ang ibig sabihin ng pagpapalit ay hindi aalisin mo lang yung dati, anong ipapalit mo? Siyempre, lalagyan ng bago, and that is lalagyan ng mga katotohanan ng Panginoon by taking in God's Word, by taking in God's truths. So by renewing our mind, by focusing ourselves unto heavenly things. Ang sabi ho ni Pablo sa mga taga-Koloses, sa Kolose, If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above and not on things on the earth. Alalahanin natin na tayo pauwi sa langit. At yun lang, kaisipan na yun, na iiwanan natin ang mga bagay na ito at tayo pupunta at uuwi sa ating Ama sa langit at tayo magbibigay sulit sa Kanyang harapan sa ating mga ginagawa at gagawin sa buhay na ito. Hindi para hatulan, kundi para bigyan ng gantimpala and just to be reminded continuously of that truth. Hindi ba ito magbibigay sa atin ng tamang kaisipan? Halimbawa na lang ay isang empleyado at siya ay natutukso na magnakaw doon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Pero naalala niya, may CCTV camera. Ay, mahuhuli ako. Pag nahuli ako, mawawalan ako trabaho. Hindi ko na lang gagawin. Naalala niya. Naisip niya. At naroon, ang pinakamagandang gawin ng Kristiyano ay ituon ang ating kaisipan sa mga bagay sa itaas. And lastly, ang sabi ho ni Pablo, buksan na natin sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. And verse number 8. Philippians chapter 4 verse 8, ang sabi niya, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Ang hirap po sa mga Kristiyano ngayon ay tamad tayong mag-isip. Pero inuutusan tayo ng Diyos na mag-isip, na i-engage ang ating mga kaisipan. Saan? Hindi sa mga walang kabuluhang bagay sa sanlibutan, hindi sa mga kasinungalingang ideya sa sanlibutan, kung hindi sa mga bagay na totoo, bagay na maganda, bagay na banal. We must think, meditate on godly things. Purposefully fill our thoughts with the things of God. Talagang sadyain na punuin, lagyan, i-engage ang ating kaisipan sa mga bagay na makadiyos. So number 1, we must be sober. Nasa tamang kaisipan. Number 2, we must be vigilant. Sabi ni Pedro again sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant. Sa tamang kaisipan, hindi lasing, hindi lango. Be vigilant. That means to be watchful. To pay strict attention. To be cautious. Or maging mapagbantay. Paano kung isang araw, may kumatok sa bahay mo, pagbukas mo ng pintuan, nandoon ang iyong kapitbahay, at namumutla, ano sabi ang nangyari? Pare, may ulupong kanina sa bahay namin.
May ulupong! O nasaan na? Nakita ko tumawid sa bahay nyo. Baka ikaw naman ang mamutla. Hindi ka ba magiging mapagbantay? At narito ang leon na umaaligid, umaatungal at layuning manira. Tayong ilang mga Kristiyano ay kailangang maging mapagbantay. Kumbaga, ang Diyos ngayon ay parang yung kapitbahay na kumatok at nagsabing yung ulupong nasa bahay mo na. At narito ngayon ang Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pedro, pinapaalala sa atin ang leon ay umaaligid pa rin. Kailangan nating maging mapagbantay. Kagaya na sabi na natin kanina at nakaraan, ang ating kaaway na dyablo ay madaya. Kailangan nating maging mapagbantay. Ang ating kaaway na dyablo ay tuso. Kailangan nating maging mapagbantay. Ang ating kaaway na dyablo ay mapagpanggap. Kailangan nating maging mapagbantay. Ang ating kaaway na dyablo ay iba't ibang kaparaanan ang kanyang ginagawang atake. Kailangan nating maging mapagbantay. Para bang sa basketball, hindi iisa lang ang play na ginagawa. Maaring handa ka doon, pero kung makita na handa ka doon, ibang play naman ang gagawin ng kalaban. At kailangan maging mapagbantay. Hindi isang direksyon lang ang inaatake, hindi isang paraan lang ang gamit. Kailangan nating maging mapagbantay. Oo mga kapatid, maging sa mga bagay na tila baga positibo, kailangan nating maging mapagbantay. Ako ho ay na-bless doon sa aking napakinggan mula kay Tim Keller. Ang sabi ni Timothy Keller, ano bang tamang salita niya? I'm paraphrasing. Ang sabi niya, every event can be a blessing or can be a temptation. At ang kung nagkakamintanda, isa sa ginamit niyang example ay promotion sa trabaho. At yung iba ang sasabihin, promotion! Nadagdagan ng 20,000 ang sweldo mo. Ano yun? Blessing? Or tukso? Blessing na mas madami kang magagamit para sa mabuting gawa? O tukso na pwede mo nang mabili yung coaching pangyabang? Ang kuha niyo, ganun kadaya ang ating kaaway na dyablo. Na maging yung tila baga magagandang bagay ay pwede siyang madayang kumilos. At tayo ay silain, tayo ay lamunin. Hindi lamang ho sa mga bagay na ito, at kagaya na sabi natin, isa sa mga madalas na ginagamit ng dyablo ay walang iba ko hindi mga ideya, mga maling kaisipan. Ang sabi ho ni Pablo sa Colossians chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you. How? Through philosophy. And Christians can be spoiled through philosophy, vain deceit, and after the traditions of men, and after the rudiments of the world, and not after Christ. Let me just give one example na kung saan napansin ko ho, maraming mga so-called Christian authors ay bumabagsak sa bagay na ito. I'm not saying that they are not true Christians, pero nai-spoil. Halimbawa, ang area ng tinatawag na self-esteem. Ay, na ba yun? Self-esteem? Pero pala niyang self-esteem. In psychology, ang term na self-esteem ay ginagamit to describe a person's overall sense of self-worth, personal value. Yung bang pahalaga mo sa iyong sarili. Yun yung self-esteem. At ang laging push sa psychology, you must have a high
self-esteem. Sa madaling salita, dapat mataas ang pahalaga mo sa iyong sarili. Mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Hindi ko sinasabing dapat ang tingin mo sa iyong sarili ay walang kwenta. At ginagamit nila ang ilang mga talata sa Biblia. Halimbawa ho, ang Psalm 139 verse 14. Anong sabi sa Psalm 139 verse 4? I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Oh, kita mo na? You are wonderfully made. Dapat tignan mo ang iyong sarili as wonderful. You are wonderful. You are not the victim, you are the victor. High self-esteem. Yun ang kailangan ng tao para malabanan ng stress, malabanan ng problema. High self-esteem. Pero hindi ho ba nila nabasa ang sinabi ng salita ng Panginoong Hesus? Without me, ye can do nothing. Hindi ba nila nabasa ang sinabi ng salita ng Panginoon? If any man will come after me, let him what? Deny himself. Take up his cross and follow me. So again, itong self-esteem ay masyadong ipinipilit at ipinapasok. And by the way, yung Psalm 139 verse 14 ay hindi patungkol sa kagandahan ng tao, kung hindi sa kahusayan ng gumawa sa tao. Kaya wonderfully made ang tao because we have a very wonderful Creator. And the very first word ng Psalm 139 verse 14, I will praise thee. At ginagamit nila ito to praise me. Philosophies, psychology, at ang ating kaaway na dyablo ay tumatrabaho sa mga larangan na ganito. Kailangan ho nating maging maingat. Buksan lang natin sandali sa Ephesians chapter 4. Again, we do not have enough time and I don't have enough wisdom para isa-isahin lahat ng mga kaparaanan ng kaaway. Pero binigyan tayo ng babala ng salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 4 verse 26. Ang sabi ni Pablo, be angry and sin not. Hindi ibig sabihin bawal magalit, pero kung magagalit ka, huwag ka magkakasala. At ang sabi, let not the sun go down upon your wrath. Ang point, huwag mong pagtagalin ang galit. Deal with it. Deal with it. Why? Sapagkat ang sabi ni Pablo, neither give place to the devil. Ang pagpapatagal, ang pagpapaluwat, ang pagbibigay ng mahabang panahon, ang pagtatanim ng matagal, ng galit. Ang pagbibigay ng puwang sa dyablo na maaari siyang kumilos para makagawa ng masama at damage sa Kristiyano. So again, I'm just saying na kailangan nating maging mapagbantay. Madaya, tuso ang ating kaaway. Be vigilant. Mga magulang, maging mapagbantay sa pinanonood, pinakikinggan, binabasa ng inyong mga anak. Mga kabataan, maging mapagbantay sa mga musika, sa mga ipinapasok sa ating mga tainga. Maging mapagbantay. Well, not just to be vigilant, ang sabi ho ni sabi ho ni Pedro, sa verse number 9, at dito tayo matatapos. 1 Peter chapter 5, verse 9. So number 1, we must be what? Sober. This is our duty. Number 2, we must be vigilant. Number 3, our duty is to resist. To resist. Ang sabi sa verse 9, whom, and that pronoun whom pertaining to the devil, whom resist. Siya ay, ang pagkakasabi sa Tagalog, na siya'y labanan ninyong matatag. And that is what it means to resist.
And ang ibig sabihin, it is a strong word. Ito'y masalakas na salita. Ang ibig sabihin, to oppose, to withstand, to set oneself against. Or kagaya nga na sinabi sa Tagalog, labanang matatag. Hindi tayo sinasabihan na basta wala lang gawin. At marami mga Kristiyano satisfied sa walang ginagawa. Basta Brother Paul, wala mo nang ginagawang masama. Okay, anong ginagawa mo? At ang sabi ng salita ng Diyos, we must be actively resisting this enemy. So how do we resist him? Paano natin siya lalabanan? Ang sabi ho sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Part of this resisting the devil is an active submitting ourselves to God. Isang aktibong pagpapailalim, aktibong pagpapasakop natin sa Panginoon, aktibong pagpapasakop sa Kanyang katotohanan, aktibong pagpapasakop sa Kanyang malinaw na kalooban. Ang sabi ho ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. How can we resist? How should we resist? Watch. Oh, Brother Paul, gawain ko yan buong maghapon. Nanonood ako. No. Ibig sabihin, maging mapagbantay. It's another word ng pagiging vigilant. Watchful. Pero nandun ang isang napakahalagang bagay. Pray. Pray. Maging mapanalanginin. Ating hingin ang tulong ng Panginoon. Ating hingin ang wisdom. At kagaya ho ng sinabi natin, napakatuso ng ating kaaway. Huwag natin isipin na alam natin ang lahat ng bagay. Hindi natin alam. Saan tayo kukuha ng karunungan? If any of you lack wisdom, let him ask of God who give it to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Sabi ni James sa chapter 1 verse 5. Watch and pray. Pray for strength. Pray for one another. So submit ourselves to God. Watch and pray. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 13, take on the whole armor of God, or put on the whole armor of God, that he may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. How will you be able to withstand? Paano mo malalabanan itong atake ng kaaway? Then put on the whole armor of God. That we do not have time to go through. I would like to encourage you to meditate upon Ephesians chapter 6, yung armor na yun ng Panginoon, the breastplate of righteousness, and so on. We must be actively, continuously putting on the whole armor of God. Buksan natin sa 2 Peter chapter 3. How can we resist? Submit ourselves to God, watch and pray, put on the whole armor of God. How can we resist? Ang sabi ho ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse number 17. Ang sabi niya, ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also being led away with the error of the wicked. At karamihan ng mga komentary ay nagkakaisa, yung the wicked dyan, not just wickedness, but the wicked, that is the wicked one, that is Satan. Alang sabi ho ni Apostol Pedro, yamang nalalaman yung mga bagay ito nung una pa, kayo ay mag-ingat, baka kayo mahila, madaya, madala sa kamalian ng wicked na ito and fall from your own steadfastness. And how will that, paano mangyayari hindi ito? Ano ang pwedeng gawin para hindi ito mangyari? Ang sabi ni Pablo, verse 18, but what? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in the grace of God. Grow in godliness. And then sabi dyan, grow in the knowledge. And so much of Christianity today is against knowledge.
Yes, totoo sabi ng Biblia, kung hindi tayo mag-iingat, knowledge puff it up. Pwede magpayapak ang karunungan. Pero wag nating baligtarin na hindi natin kailangan ng karunungan. Meron mga churches, meron mga pastor na against na mag-aral ang mga miyembro. Napaka-insecure ng pastor na baka mamaya mas maging matalino pa kaysa sa akin. Well, salamat sa Panginoon. Kung meron mas magiging matalino dito kaysa pastor, pwedeng gamitin ng Panginoon. And I'm not under any illusion na ako ang pinakamatalino at dapat na manatiling No. I pray to God na magbangon ng mga theologians, ng preachers kung kalooban niya mula sa ating iglesia. And that's a wonderful thing. Pero how will we resist this? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So we must resist. Ang sabi ho ni Pedro, let's go back. Kailangan nating madaliin. In what manner do we resist? Steadfast in the faith. Paano natin siya lalabanan? We must be steadfast. Ang ibig sabihin ng steadfast means to be solid, to be stable, to be strong. Yung bang matatag ka, hindi ka nahihila, hindi ka naaalis. Saan? Steadfast in the faith. That is objective faith, the doctrines, the body of truth na ibinigay sa mga mananampalataya, ang makatotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ka nakarely sa techniques, hindi ka nakarely sa malakas yata ang pananampalataya. No. Ang tutungtungan mo ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ito lang ang matibay na tungtungan. Ito lang ang angkla na makakapagpanatili sa atin. Yes, masarap ang may kaibigan sa loob ng iglesia at naranasan ko yun. Ang sarap bilang young people, ang sarap na may barkada. Nandiyan ang mga kaibigan and excited kang pumunta sa church dahil na-enjoy mo ang company nila. Pero kung nakatutok na ang baril, kung nakaakma na ang espada, at sinasabi sa iyo, ikaila mo si Jesus, ano nga hawak sa iyo, barkada? O ang katotohanan na pinangako niya, na ikaw ay may pag-asa ng muling pagkabuhay. At kung ikakaila mo siya, ikakaila ka niya. Ngunit kung hindi mo siya ikakaila, hindi ka rin ikakaila sa harapan ng Ama. Ano nga hawak sa iyo? Programs, activities? Resist Him steadfast in the faith. Mga katotohanan ng salita ng Panginoon. And lastly, ang sabi ho ni Pedro, knowing. Nalalaman natin. This is an information na makakatulong sa ating pag-resist sa kaaway, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Anong ibig sabihin? Hindi ka nag-iisa. Ang sinasabi ni Pedro sa mga Kristiyano, hindi lang kayo ang dumadanas nito, kundi lahat ng inyong mga kapatid sa Panginoon sa ibang mga dako ay dumadanas din nito. Huwag natin isipin na mga Kristiyano lang sa Pilipinas ang inaatake ng dyablo, maging ang mga Kristiyano sa Amerika at sa lahat man ng panig ng mundo. Ito ay normal. Huwag nating isipin na ito ay kakaiba at huwag nawa tayong masurpresa. Ay, may leon pala. No? Ito ay dinanas at dinaranas ng ating mga kapatiran. Sa Revelation chapter 2 verse 10, we have a record na kung saan sinabi ng ating Panginoong Jesus, ito ang gagawin ng dyablo sa inyo. Yung iba sa inyo, kikilos ang dyablo para makulong. Magtiis kayo 10 araw. That is, may 10 araw na matinding persecution. Kilos ng dyablo laban sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So we are in company of other saints. Mga kapatid, if we will read ang mga pinagdaanan ng ibang mga mananampalataya na mga nauna sa atin, they were able to be victorious. How? Hindi sa kanilang sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon.
At next Sunday, Lord willing, titinan ho natin sa verse 10, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa kabila ng ang ating kaaway ay isang aktibong kaaway, makikita ho natin na ang ating Panginoon ay isang aktibong Diyos din na gumagawa patuloy sa buhay ng kanyang mga mananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong paalala, salamat po sa iyong pagtuturo, at oo, salamat po sa iyong pagtutuwid. Patawad po, O Diyos, sapagkat kami ay madalas pabaya. Madalas kaming hindi mapagbantay. Patawad, Panginoon, sapagkat may mga pagkakataon tunay kami ay nalalango sa iba't ibang mga bagay. Nakakalimutan namin na merong labanang espiritual. Napapabayaan namin ang aming pagbabantay. O, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na maging mapagbantay. Tulungan mo kami na magkaroon ng tamang kaisipan. Tulungan mo kami na paglabanan ng kaaway na dyablo na ito. Panginoon, inaamin namin sa ganang aming sarili, hindi namin kaya. Desperado kami nangangailangan ng biyaya mo. Desperado kami nangangailangan ng lakas mo. Desperado kami nangangailangan ng karunungan galing sa iyo. O Panginoon, maawawa ka po sa amin. Bilang yung mga tupa sa iyo lamang kami nakaasa. Tulungan mo kami. Bantayan mo kami. At salamat po, O Diyos, sapagkat alam namin na sa gitna man ng aming mga kahinaan, dumarating man ang aming mga pagpalya, totoo pa rin ang sinabi ng iyong salita, walang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo kay Kristo Jesus. Walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Purihin ka, O Diyos. At nawa sa buong linggong ito na aming kaharap, kami man ay magkaroon ng pagdiriwang sa Kapaskuhan o wala, o tulungan mo kami na maging tagatupad ng iyong mga salita at hindi tagapakinig lamang. Dalangin namin ito lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tumayo at awitin po natin ang ating panghuling awit. Muli mga kapatid, maraming salamat sa bawat isang naririto sa ating bahay-sambahan. Purihin ang Panginoon. At sa ating mga kapatid, I would like to encourage you, if you're available na Sunday evening service, ay maging malaking kagalakan na tayo ho ay magkasama-sama. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya, paggabay sa ating mga buong gawain sa buong araw.
At nawa, kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos, hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tagatupad ng kanyang mga salita. Ano man ang ating gagawin, gawin natin sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. At nawa, pagpalain ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay. Patuloy tayong ilayo sa tukso, ilayo sa kasalanan, ilayo sa mga kapahamakan. At tayo mabuhay alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos. God bless po. We are dismissed.